Narinig mo na ba ang gamit na ito o bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog? Kung hindi pa ay halika sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ito man na kung tawagin nila ay mutyang kalog ay marami palang kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mutyang kalog o mas kilala rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto buhat sa hindi pangkaraniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit upang maibigan ka ng iyong natitipuhan. At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis, maganda rin itong proteksyon at pang-iwas sa mga sakuna sa paglalakbay. Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog, at gayon din sa mga itim na mahika o dasal. Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog, ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskus sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak, kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maaari mo itong mabili online, subalit siguraduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray. At literal na makikita mo nga ang mga hilatsa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutyang kalog? Nakakita ka na ba ng saga-saga o rosary pea? Batid mo ba ang mga natatangi nitong gamit at bisa? At kung gaano ito kaepektibo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang pambihirang gamit ng mga mumuting butil ng buto ng halamang ito na saga-saga sa inyong kalusugan, sa inyong buhay pag-ibig at maging sa kabuhayan. Ano nga ba ang saga-saga? Ang saga-saga o Abrus precatorius ay isang klase ng gumagapang na halaman o baging na kadalasang makikita sa mga kagubatan o kaparangan. Kadalasan din silang matatagpuan sa mga may init na kontinente at mga bansa gaya ng Belize, Caribbean Island, Hawaii, Polynesia at maging dito sa atin sa Pilipinas.
Kilala rin ang saga-saga dahil sa matingkad nitong kulay ng buto kapag ito ay natutuyot na. Karaniwang kulay pula na may animo itim na mata o tulpok. Subalit mayroon din naman ito sa ibang kulay, gaya ng itim at saka puti. Ang saga-saga ay kilala dito sa atin sa Pilipinas sa katawagang matang pusa sa Katagalugan, uyangya sa Ilocano at mata-mata naman sa Bisaya. Tumutubo ang mga halamang ito tuwing tag-ulan at namumunga naman sa tag-init. Bagaman nakalalason ang buto nito, ay ligtas pa rin naman ito basta huwag mo lamang itong biyakin o durugin. Siguro ay madalas mo na nga itong nakikita sa mga bracelet o pulseras ng mga baby o sanggol. Subalit, napakarami pa ang mga natatangi itong kagamitan o gamit. Ang saga-saga ay sumisimbolo ng swerte at kasaganaan sa sinumang maaaring magtangan nito. Para sa kabuhayan at swerte, kumuha ka lamang ng 11 butil nito at ibalot sa isang pulang tela o pouch. Ilagay sa isang kahon at samahan ng ilang piraso ng pera upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pagpasok ng swerte at kasaganaan. Bilang proteksyon naman sa sarili, kumuha ka naman ng 5 piraso ng itim at pulang saga-saga at ilagay rin sa pulang tela. Ilagay ito sa pitaka o sa bag bilang proteksyon sa mga itim na salamangka o inkantasyon at upang makontra nito ang mga kulam, barang at mga masamang elemento sa paligid. Bilang proteksyon sa mga baby o sanggol, kumuha ng 11 piraso ng itim na saga-saga. Ibabad ito sa sariwang gatas ng kalabaw o ng baka at holy water. Ibalot din ito sa pulang tela pagkatapos at maaari mo nang gawing pangontra ng inyong baby. Maaari mo itong isabit sa kanyang paa, sa pulsuhan o idikit sa kanyang damit. Gamit ito ay maaaring makaiwas siya sa mga bati, palipad hangin, balis at mga bad elements sa paligid. Para naman sa kasaganaan sa buhay at sa inyong pamilya, maglagay ka lamang ng 101 piraso ng pinagsama-samang pula, itim at puting saga-saga at isama ito sa haligi o foundation ng inyong tinatayong bahay upang maging masaya at masagana ang magiging buhay ng titira sa bahay na ito. Para naman sa pag-ibig, kumuha naman ng 5 piraso ng saga-saga. Ibabad ito sa pulot o honey kasama ang isinulat na ngalan ng inyong natitipuhan o naiibigan upang magsilbi itong gayuma o kaya naman ay pampatatag ng isang relasyon o pagsasama. Para naman sa trabaho, maaari kang gumawa ng bracelet o kwintas na yari sa saga-saga. Makakatulong ito upang tumaas ang iyong kumpiyansa sa sarili at upang lumakas ang iyong dating sa mga pagpupulong, interview o debate man. Ngayong batid mo na ang iba't iba nitong mga gamit, saan mo ito balak gamitin? I-share mo naman yan sa comment section sa ibaba. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.